at one of the world's largest battery storage plants. A large fire has erupted at the Moss Landing power plant. The fire began burning yesterday afternoon, sending toxic smoke and flames into the air. And a major fire at a battery storage plant in Central California. Sa estado ng California, kilala bilang tahanan ng inobasyon at ambisyon, isa na namang trahedya ang naganap. Mga ulat ang dumarating tungkol sa isang napakalaking sunog na sumiklab sa isa sa pinakamalaking battery storage plants sa buong mundo. Ngunit hindi ito simpleng sunog, isa itong kalamidad na nagresulta sa sapilitang paglikas ng mahigit 1,200 residente. Ang dahilan? Ang nakakalason na usok. Ang mapanganib na hangin dulot ng apoy ay nagdulot ng malawakang pangamba sa kaligtasan at kalusugan ng mga tao sa lugar. Isa sa mga dahilan kung bakit napakahirap sugpuin ang sunog ay ang likas na katangian ng mga materyales na nasunog. Ang mga ito ay lithium-ion batteries na madalas ipagmalaki bilang pundasyon ng malinis na enerhiya. Subalit, kapag nasunog ang mga ito, hindi maaaring gamitin ang tubig para apulahin ang apoy. Walang magawa ang mga bumbero kundi hayaan na lamang itong humina sa sarili nitong paraan habang ginagawa ang lahat ng hakbang upang mapigilan ang karagdagang pinsala. Ang mga residente sa kalapit na lugar ay pinagbawalang lumabas ng kanilang mga bahay, sinabihang isara ang mga bintana at huwag gumamit ng ventilation systems. Isipin ninyo ang hirap at takot na nararamdaman ng mga pamilyang ito, nakakulong sa loob ng kanilang mga tahanan, walang kasiguraduhan sa kung ano ang maaaring mangyari. Hindi ito ang unang pagkakataon na nasadlak ang California sa ganitong uri ng kalamidad. Sa nakalipas na mga araw, ang mga sunog sa kagubatan ay tila naging taunang bangungot. Hindi lang simpleng apoy ang mga ito, mga impyerno na nagdudulot pa ng fire tornadoes, mga buhawi ng apoy na nagpapabilis ng pagkalat ng pinsala. Maging ang mga mansyon ng mayayaman ay hindi nakaligtas. Ngayon, narito tayo muli sa harap ng isa na namang pagsubok para sa estado. Ayon sa mga eksperto, nagsimula ang sunog sa planta ng mga baterya, isang pasilidad na nilikha upang suportahan ang transisyon patungo sa renewable energy. Ang irony ay napakalakas, isang teknolohiya na inaasahang magdudulot ng kaligtasan sa kapaligiran ang siya ngayong nagdudulot ng panganib. Ang mga bateryang ito na karaniwang ligtas ay may madilim na panig. Kapag hindi naalagaan ng mabuti o nailagay sa maling kondisyon, maaari itong sumiklab parang isang bomba na naghihintay ng oras upang sumabog. Ngunit bakit tila sunod-sunod ang ganitong mga kalamidad sa California at sa Amerika sa kabuuan? Coincidence lang ba ito o baka may mas malalim pang dahilan? May ilang nagsasabi na ito'y maaaring karma, isang resulta ng mga pagkukulang ng tao sa kapaligiran man, moralidad o sa espiritual na aspeto. Ang iba naman ay naniniwalang ito'y mga paalala na dapat pag-isipang mabuti ang ating mga prioridad. Ang sunog na ito ay ika-4 na insidente mula 2019 sa parehong planta. 4 na sunog sa loob lamang ng ilang taon. Hindi nakapagtataka na marami ang nagtatanong tungkol sa kanilang safety protocols at malinaw na kailangan itong baguhin. Ang paulit-ulit na ganitong mga pangyayari ay nagdudulot ng mga katanungan tungkol sa kahandaan ng mga pasilidad na ito sa pagtugon sa mga ganitong uri ng krisis. Ngunit tingnan natin ang mas malawak na larawan. Ang mga sakunang tulad nito ay hindi lamang pisikal na pinsala ang dala. Ayon sa Biblia, partikular sa 2 Kronika, 7:13 hanggang 14, ang mga kalamidad tulad ng tagtuyot, salot at pagkasira ng lupa ay maaaring paraan ng Diyos upang tawagin ang kanyang bayan sa pagsisisi.
Posible bang ang sunog na ito at iba pang sakuna ay paalala mula sa Diyos na panahon na upang tayo'y magbalik loob sa Kanya? Ang kasalukuyang estado ng mundo ay puno ng mga hamon, mula sa pagkasira ng kalikasan hanggang sa sobrang pagdepende sa teknolohiya. Tila lumayo na ang tao sa orihinal niyang layunin bilang tagapangalaga ng mundo. Paalala sa atin ng awit 115. 16 na ang lupa ay ipinagkatiwala ng Diyos sa atin, ngunit dahil sa kasakiman at kapabayaan, unti-unti na itong nasisira. Ang mga sunog, polusyon at iba pang trahedya ay bunga ng ating kawalan ng malasakit. Isa rin sa mga ugat ng suliraning ito ang sobrang pag-asa ng tao sa teknolohiya. Sa Amerika, tila pinalitan na ng teknolohiya ang pananampalataya. Sa kabila ng inobasyon tulad ng artificial intelligence at robotics, ang insidente sa planta ng baterya ay nagpapaalala na kahit gaano pa ka-advance ang teknolohiya, hindi nito kayang solusyonan ang lahat ng hamon. Paalala rin sa atin ng Kawikaan 16, siyam na ang Diyos pa rin ang gumagabay sa ating mga hakbang kahit na tayo'y nagpaplano. Sa kabila ng lahat ng ito, may pag-asa. Ang mga sakuna ay hindi lamang parusa, kundi pagkakataon upang tayo'y magbago. Sa Gawa 3 versikulo 11, malinaw ang panawagan, magsisi at manumbalik sa Diyos upang mapawi ang kasalanan. At sa Mateo 11 versikulo 28, ang pag-aanyaya ng Diyos sa mga pagod at nabibigatan. Lumapit kayo sa akin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Ang mga nangyayari sa California ay hindi lamang simpleng trahedya. Ito'y mga paalala para sa atin lahat, isang panawagan upang alalahanin ang ating responsibilidad sa Diyos, sa ating kapaligiran at sa isa't isa. Panahon na upang tayo'y magtulungan, magdasal at magkaisa tungo sa mas maayos at espiritual na kinabukasan. Kung nagustuhan ninyo ang talakayang ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe sa ating channel. Pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balita. Salamat sa inyong suporta, mag-ingat po kayo palagi at naway pagpalain tayong lahat ng Diyos.